Good morning. Good morning. Mahina. Isa pa. Isa pa. Buhay ka ba? Buhay? Parang ano? Matay ah. Yes. Today is the last service. At ngayong araw nga po ay ang huling service po natin sa taong 2025. Time is so fast. At ang oras po at panahon ay napakabilis. Okay. Is it not working? So, today actually we said what? Year-end party. At ngayong araw nga po ay sinabi namin noong nakaraan na ngayon po ay ang ating year-end party. But I want to call it Thanksgiving Ngunit nais ko po itong tawagin na pasasalamat for 2025. para sa taong 2025. Amen? Eh. Are you ready to hear the word of God? Handa na po ba tayong mapakinggan ang salita ng Diyos? Okay. This is the last service for 2025. At ito nga po ang huling service po natin para sa taong 2025. What is the you must not forget? Ano po ba ang dapat na hindi natin malimutan? Other word, what is most valuable for you? Sa ibang salita po ay ano naman ang pinakamahalagang bagay o pinakamahalagang para sa iyo? Money, health, family, or trabaho, or what? Ito po ba ay pera, pamilya, kalusugan, o trabaho? Or happiness, or what? Kaligayahan po ba? Who can say what is most important for you? Sino po ba ang makapagsasabi kung ano ang mas mahalaga para sa iyo? Yes, this is the topic for today. At yun nga po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Jesus said, even though you will gain whole world, meaning you will be the owner of whole world, Sinabi po ni Jesus na kahit pa ikaw ang magmay-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo, then you will lose your soul. Other meaning, you will go to hell. ngunit mawawala naman sa iyo ang iyong buhay o ang iyong kaluluwa at Then mapupunta ka sa what impyerno. it will be your benefit? Ano naman ang magagawa noon para sa iyo? Because our lives is not only earthly life, Sapagkat ang ating buhay po ay hindi lamang natatapos dito po sa sanlibutan. we have second life. Tayo po ay may pangalawang buhay. Don't forget. Huwag po nating kalimutan. If you believe the only you have earthly life, you are not here today. Kung ikaw ay naniniwala na ang buhay ay dito lamang sa mundong ibabaw, We believe we have a second life. tayo pong lahat ay naniniwala na meron tayong pangalawang buhay. Why I took is rather God gave this topic for this today. Bakit ko po pinili itong pag-uusapan natin ngayon kaysa sa ibang bagay? It must be funny because it's a party. Sa totoo lamang po, dapat masaya po dahil tayo po ay nagdiriwang. But God gave this topic for today. Ngunit ito po ang binigay ng ating Diyos na pag-uusapan ngayon. Bible says we will die once, Sinabi po sa Biblia na tayo po ay minsan o isang beses na mamamatay. it seems we are not thinking about our death. At animo tayo pong lahat, hindi natin iniisip yung ating But kamatayan. once we will die.
Isang beses po tayo po ay mamamatay. That's very, very truth factor. At yun po ay ang katotohanan. Yes, nobody will live forever. At wala pong sino man ang mabubuhay ng panghabang buhay dito sa mundo. Then, as we know, Hebrews chapter 9:27, we will stand in front of God, and then God will judge us. At sinabi nga po sa Biblia na tayo po ay haharap sa Diyos at tayo po ay kanyang hahatulan. That's what we call final settlement. At ang tawag nga po doon ay ang ating pangpinali na pakikipag-ayos o pakikipagtuos. Someday, one day, we will face final settlement. At isang araw nga po, haharapin po natin yung ating pong pinakapinali. So, what is the subtitle for today? Ano po yung ating subtitle, pangalawang pamagat ngayong araw? Yes. All companies, they have what? Year-end settlement. At ang lahat po ng kumpanya, meron po silang tinatawag na year-end settlement. Yeah, even the government office, whatever, they are doing this matter. At kahit pa po sa gobyerno ano mga tanggapan, ito po ginagawa po nila ito kada matatapos ang taon. What they did, what they made wrong, whatever, they check everything. Kung ano po yung ginawa nila sa buong isang taon, kung ano po yung mga maling nagawa din nila sa buong isang taon. Yes. Our lives also will have final settlement. At ang ating buhay din po ay magkakaroon po ng pampinaling settlement o pagsasaayos. Yes. You have your own opinion, Tayo pong lahat ay may kanya-kanyang opinyon. but still we trust the word of God. Ngunit pinagkakatiwalaan po natin ay ang salita ng Diyos. We must be adjusted by the Bible. At ang ating nga pong buhay ay nababago sa pamamagitan ng Biblia. Okay? We'll read it. What God did for 2025, Babasahin po natin kung ano po ang ginawa ng ating Diyos ngayong taong 2025. while we will read it, then we will think what God blessed us. At habang binabasa po natin ito, alalahanin po natin kung paano po tayo pinagpala ng Diyos. We have to remember all the time. Also, we have to check how God is so good for us. Lagi po nating alalahanin dapat at lagi din po nating susuriin kung gaano po naging kabuti ang Diyos sa atin. Okay, we will read. Babasahin Kasi po natin. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Sandali. Merong bibig pero everybody can read together. Kasi go again. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Yes. Parents is responsible for whole family members. Parents is responsible for whole family members. Ang mga magulang po, sila po yung responsable sa kanilang pamilya. The pastor, the one who take care of the flocks, is the one responsible for flocks. At ang pastor po, o isang tagapanguna, siya po yung may responsibilidad sa kanyang nasasakupan. Shepherd is the one for the flocks. At ang pastol po ay para sa kanyang kawal. God is our shepherd. Ang Diyos po ang ating pastol. How you could extended your life for 2025? Paano po ninyo mapapahaba ang inyong buhay para sa taong 2025? It seems we are the one, but actual, true is God is the one. Kung titingnan po natin, parang tayo po yung nagpapahaba, pero ang totoo po ay ang Diyos ang nagpapahaba sa ating buhay. Second, we read, Gazette go. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. That's what we experienced. Yan po ang ating naranasan sa Diyos. That's why we said, you are so good to us. Kaya naman sinasabi po natin na ikaw ay napakabuti sa amin. Verse 3, we read, Gazette go.
He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Yes. Through His presence, through His word, through conditions, through surroundings, all the time, He fill our heart with His joy. At sa pamamagitan nga po ng kanyang presensya, sa pamamagitan po ng ating paligiran, pinupuno po niya tayo ng kagalakan sa ating buhay. Even though we had hardships, problems, Kahit pa po tayo ay nakakaranas ng mga kahirapan o problema, then we pass through that conditions. tayo pong lahat ay dumadaan sa lahat po ng ganoong kondisyon. Still, we were so joyful. At ganun pa man, tayo pong lahat ay nagagalak. Why? We believe God is our Father. Bakit po? Sapagkat naniniwala po tayo na ang Diyos ay ang ating Ama. So we read verse 4. Can I go? Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Amen. 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 Yes. We read verse 5. Can I go? You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Yes. God will make devil, our enemy, shameful. Ang ating pong kaaway, si Satanas, gagawin po niya itong kahiya-hiya sa ating harapan. Then 6. Can I go? Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. 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 The one who started good deeds in our lives, Siya po na nagsimula, na gumawa ng mabubuting bagay sa ating buhay. He is the one who will fulfill His duty. Amen. Siya po yung tutupad ng kanyang responsibilidad o nung kailangan niyang gawin sa ating buhay. Don't be boastful for ourselves. Huwag po tayong maging mapagmalaki para sa ating mga sarili. Yes. God is the one who will do as God did the life of Abraham. At ang Diyos nga po ang siyang gagawa, katulad po ng ginawa niya sa buhay ni Abraham. What is subtitle for today? Ano po yung pangalawang pamagat ngayong umaga? Year-end settlement. Yes. We will check our lives for 2025. Atin pong susuriin ang ating pong naging buhay para sa taong 2025. This is what we studied last week. Ito po yung ating napag-usapan ng nakaraang linggo. As we studied Old Testament mention about Jesus, At atin pong napag-usapan nga, sa lahat po ng yon, binabanggit po si Jesus. not only Jesus will be born, Hindi lamang po ang ipanganak si Jesus, also Jesus will die on the cross. gayon din naman po ay si Jesus ay namatay sa krus. Yes. Then other one, also Jesus will die. One more verse. Isa pa nga po ay binanggit na si Jesus po ay mamamatay. During the Old Testament, what they believe, God cannot take body. Nung nakaraang, doon po sa Lumang Testamento, ang Diyos po, iniisip ng tao na hindi po siya magkakaroon ng katawang lupa. God is spirit, Ang Diyos po ay Espiritu. meaning God has no body. Ibig sabihin po nun, ang Diyos ay walang katawang lupa. Then God has absolutely no hands and feet. At ganoon nga po, wala po siyang paa at kamay. Yet, Old Testament mentioned Jesus will be born and will be crucified. Ngunit sa Lumang Testamento po ay sinabi na si Jesus ay ipapanganak at siya ay ipapako sa krus. Yes, Jesus will die. Siya po ay mamamatay sa krus. Not only, also Jesus will come. Hindi lamang po yun, kundi babalik pong muli si Jesus. This is salvation. Ito po ay tungkol sa kaligtasan. But
many Christians, they don't think about this matter. Ngunit karamihan nga po sa mga Kristiyano, hindi na po nila iniisip ang tungkol sa They kaligtasan. celebrate Christmas as the birthday of Jesus. Pinagdiriwang po nila itong pagkapanganak ni Kristo bilang parang Pasko, But they don't mostly think about the final settlement. ngunit hindi po nila naiisip kung yung pagsasaayos po. This is salvation. Ito po yung tinatawag na kaligtasan. Jesus was born. Si Jesus po ay pinanganak. Also, Jesus died. Si Jesus nga rin po ay namatay. He will come. At siya po ay magbabalik. How many of you think about He will come again? Ilan po ba sa atin ang nakakaisip na si Jesus ay muling babalik? Few days ago, yes, December 25, whole world become so crazy. At nakaraang ilang araw nga po, nung araw ng Pasko, December 25, ang buong mundo po ay yung mga baliw. They celebrated. Pinagdiriwang po nila ang Kapaskuhan. Even my neighbor, they turn on the karaoke and they had a party. Kahit po yung aking kapitbahay, nagbukas po sila ng karaoke at sila po ay nagkaroon ng pagsasalo-salo. Do you think they're thinking about final settlement? Sa palagay niyo po ba, iniisip po nila yung final settlement? When you think about salvation, you have to think three matters. He was born, He died, He will come again. At kung tayo po ay magse-celebrate, isipin po natin yung pagsasaayos, isipin po natin na siya ay nabuhay, siya po ay napako at siya ay mamamatay at siya po ay babalik uli. Is salvation. Ito po yung In kaligtasan. our salvation, there is start. Sa atin pong kaligtasan, meron pong simula. There is also the end. Meron din naman pong wakas. How many? Even I'm asking you, you are thinking about our salvation from the start to the end. At kahit po kung tinatanong ko kayo, ilan sa atin ang nag-iisip na ang kaligtasan ay mayroong simula at meron ding wakas? This is salvation. Ito po ang kaligtasan. Now, people doesn't want to be afraid. Ngayon po, karamihan sa mga tao ayaw nilang matakot or wala na silang takot. Also, other word, they don't want to hear these very heavy stories. Sa ibang salita po, ayaw na po nilang pakinggan ang patungkol po sa mga ganitong bagay. In our church, we emphasize all the time, also we believe salvation is PGPT. Dito po sa ating sambahayan, ating pong binibigyang diin ang patungkol po sa kaligtasan na ito po ay BGPD. Even, mostly, Christians, I baptized. I was baptized, then it will be okay. No, it's not. At ang kaisipan nga po ng mga Kristiyano, kapag sila po ay nabautismohan na, okay na po ang kanilang Our buhay. lives between be born and die. Ang ating pong buhay ay nasa pagitan ng pasimula at ng kamatayan. And then we'll face the final judgment. At haharap nga po tayo sa final judgment o hatol. Our lives is for the preparing settlement. At ngayon po ang ating buhay ay paghahanda para po maisaayos natin. I believe, also I hope, you are so wise enough to understand it. At umaasa po ako na ikaw ay makakaunawa. If you planted tree, Kung ikaw ay nagtanim ng isang puno, you are thinking about harvest. iniisip mo po yung tinatawag na ani. You have purpose to planting the tree. Meron kang plano na magtanim ng puno. If tree will not grow, not bear fruit, then there is no harvest. Kung hindi po lalaki ang puno at hindi ito magbubunga, wala ka pong harvest o wala kang makukuha. There is a story in Matthew chapter 25. Pero pong isang kwento sa Mateo 25, As I told you,
when Bible mention kingdom of heaven, we could translate in the salvation. At sa Bible nga po, kung ito po ay babanggitin yung kaharian ng langit, ito po ay atin din pong maipapaliwanag sa ibang salita tungkol sa kaligtasan. So, salvation. We read Matthew chapter 25, verse 14. Kasi it go. Again, the kingdom of heaven will be like a man going on a journey. Yes. The owner will go to journey. Ang may-ari po, siya po ay maglalakbay. Okay? Then, 15. Kasi it go. To the one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. Yes. There are 3 servants of the owner. Meron pong 3 tagapaglingkod, yung may-ari. So before the owner will go to journey, he gave 5, 2, and 1. At bago nga po umalis yung may-ari, papunta sa kanyang lakbayin, nagbigay po siya ng So, 5, 2, at 1. so A, there are 2, B, and 3. Meron pong 3 lingkod ang And the what? may-ari. Bible says, first one gave 5, second one 2, and 3, third one is 1 talent of gold. At sinabi nga po dito na doon sa una, 5 talento, sa pangalawa naman, sa B ay 2 talento, at sa pangatlo naman po ay, sa letter C, 1 talento o ginto. This is start. Ito po yung simula. God gave us, each one of you, your life. At binigay nga po sa atin ng Diyos, bawat isa po sa atin yung buhay. God gave you already. Binigay na sa iyo ng Diyos, sa atin ng Diyos ang buhay. That's what you are living. At iyan po ang iyong pinapamuhay ngayon. Someday how? You will stop breathing. At darating po ang isang araw na ikaw ay hihinto na sa paghinga. When the owner gave 5, 2, 1 talents, owner has purpose. Nang ibigay nga po ng may-ari yung 5, 2, at 1 talento, mayroon po siyang layunin. The one who understood the purpose of owner will do, he will live according to understanding of purpose of owner. At siya nga po na tumanggap, at siya po na nakaunawa kung ano ibinigay po sa kanila ng may-ari, ipapamuhay po nila kung ano po yung kanilang naunawaan na layunin ng may-ari. That's why when we accepted Jesus Christ, yes, we are so happy. We have hope for going to heaven. At nang tinanggap nga po natin si Jesus, tayo po ay napakasaya at nagagalak. At nagkaroon po tayo ng pag-asa na makapasok sa kaharian ng langit. But sadly, most of Christians, they don't think about final settlement. Ngunit karamihan nga po, nakakalungkot man, marami po sa mga Kristiyano ay hindi po nila iniisip yung final settlement. Other word, they don't think about what they have to fulfill the purpose of God. Sa ibang salita po ay hindi po nila nagawa or nagagawa na tuparin kung ano po yung kalooban ng Diyos. The one who understood the purpose of honor, as long as they receive 5, 2, 1, they will do something. They will start. At siya nga po na nakakaunawa, siya na tumanggap ng 5, 2 o 1 talento, kapag naunawaan niya po yun, ipapamuhay po niya o gagawin niya kung ano yung nais ng may-ari. But this story has no middle settlement. Ngunit ito pong kwento po na to ay wala pong pangkalagitnaang pagsasaayos. But we have year-end settlement every year. Ngunit meron po tayong katapusan, kada katapusan ng taon na pagsasaayos. Some companies, they do quarterly. After, every 4 months, they check their businesses or their works. Ngunit ang iba pong mga kumpanya, quarterly po or after 3 months or 4 months, sinusuri na po nila kung ano yung mga naging problema sa kumpanya. So that
they will be corrected and their fulfillment will be okay. Nang sa gayon ay maitama po yung mga pagkakamali at maiayos po yung kanilang pagtatagumpay. But this one, only once honor gave, then there is no middle settlement. At ibinigay nga po yung talento sa bawat isa at wala na po, hanggang doon lang, wala na pong kalagitnaang pagsasausap pa o pagsasaayos. If the servants wise enough, they will check every day according to the purpose of honor. At kung matalino nga po yung tumanggap na tagapaglingkod, palagi po niyang susuriin kung nagagawa po ba niya ng tama yung layunin na ibinigay ng may-ari. This verse, this word of God has no middle the settlement. At ito pong kwento po na ito, wala po itong pangkalagitnaang pagsasaayos o Then, pagsusuri. Somehow, the honor went back from the journey. At isang araw nga po ay bumalik na yung may-ari galing sa kanyang lakbayin. And started settlement. At sinimulan po niya yung pagsusuri na. Call one by one. Tinawag po niya isa-isa. First one, the one who received 5 talents. Una po, yung tumanggap ng 5 talento. Then, the servant said, oh, you gave 5. I earned 5. That's how I make 10. Binigyan mo ako, amo, ng 5. Ngayon, nakagain ako ng 5 pa. Kaya naman ibabalik ko sa iyo ay 10. Second, oh, you gave me 2. I made 2 again. Then I made 4. At binigyan mo naman ako ng 2. At nakagain ako ng 2. At ibabalik ko naman yung 4. They understood the purpose of honor. Why honor gave 2 talents, 5 talents of gold. Naunawaan po nila kung bakit sila binigyan ng may-ari ng 5 at 2 talento. Then honor encouraged them. Kaya naman, in-encourage po sila, hinikayat pa sila ng owner, You are may-ari. so faithful, you are so good servant. You might join the dinner with me. Na ikaw ay tapat at ikaw ay napakahusay, kaya naman nais ko na makasama ka sa aking hapunan. Then the third one, the one who received 1 talent, scratched his back head. At siya naman po na tumanggap ng 1 talento ay kumamot po sa kanyang ulo. He didn't understand the purpose of honor. Hindi po niya naunawaan ang layunin ng may-ari. Even he didn't think about, oh, honor will settle this matter. At hindi rin po niya naisip na ang amo niya pagbalik ay magsusuri kung ano na yung nangyari doon sa ibinigay sa kanila. Anyway, the one who received 1 has his own reason. Siya po na nakatanggap ng 1 talento, meron po siyang sariling dahilan. But honor said, if you didn't, then it's better I will put that money in the bank, will gain the interest even. At sinabi po ng may-ari, kung hindi mo ito napalago, mas mainam pa pala na nilagay ko na lang ito sa bangko at tumubo pa. This explains our lives must be that Ang atin pong buhay ay ipinapaliwanag sa pamamagitan po ng kwento po na ito. as salvation has started and the end, Katulad po ng kaligtasan na meron pong simula at meron din pong wakas. this message gave us instruction how we have to prepare our settlement. At ito nga po ay nagsasabi sa atin kung paano natin paghahandaan yung ating pong pagsasaayos kada taon at pagsusuri. The one who didn't understand the purpose of honor, then honor rebuke him. At siya po na hindi nakaunawa sa layunin ng may-ari, itinama po siya ng may-ari. Yes, they received all according to their abilities. Tumanggap po sila ng naaayon sa kanilang kakayanan. The one who understood the purpose of honor did something. Siya po na nakaunawa doon sa layunin ng may-ari, ibinilik po sa kanila. But the one who didn't understand the purpose of honor didn't do anything.
At siya po na hindi nakaunawa, wala po siyang ginawa. Okay. Then, we read 25, 26. Kiset ko? His master replied, "You wicked, lazy servant, so you knew that I harvest where I have not sown, and gather where I have not scattered seed?" We don't want to hear the judgment from our Father. Ayaw po nating marinig ang hatol na ganito mula sa ating Ama. It's good. It's also one of the favor of God. We have the seasons and every year division. Napakabuti po ng Diyos sapagkat meron po tayong katapusan at meron pong pagbabahagi. So that we can check our lives is the right way or wrong way. Nang sa gayon ay masuri po natin ang ating mga buhay kung tayo po ba ay nasa tama o nasa mali. Why we have His favor? Bakit po kaya tayo ay mayroong pabor mula sa Diyos? Yes, because God is so good. Opo, dahil ang Diyos po ay napakabuti. Also, one of attitude of God is love and forgiveness. At isa nga po sa magandang ugali po ng Diyos ay ang pagpapatawad at ang pag-ibig Also, encouragement. at ang pagpapalakas ng ating kalooban. You and I did so many matters wrong in 2025. Ikaw at ako, marami po tayong nagawang mali sa taong 2025. Even actual, even in our mind. Kahit po sa gawa at kahit po sa kaisipan pa natin. But, when we confess, God never run after us with stick. At kapag nga po tayo ay umamin sa Diyos o sinabi natin sa Kanya, hindi po niya tayo hinabol ng pamalo. He just told us, son, daughter, I love you so much. Ang sinasabi lamang po niya ay, anak ko, mahal na mahal kita. That's why, after we made so many wrong matters, then we could come to Him. At kahit pa po marami pa po tayong nagawang pagkakamali sa Diyos, nakakalapit pa rin po tayo sa Kanya. Then, God encouraged us to stand and start the race again. At pinalalakas po ang ating loob ng Diyos na tumayo uli at takbuhin natin yung ating takbuhin. That's why we are living in a season of favor of God. Kaya naman tayo pong lahat ay nabubuhay sa panahon kung saan yung pabor po ay binigay po sa atin ng Diyos. John chapter 8, there is one story. Sa John chapter 8 po, meron pong isang kwento. The woman, the left side, the one who's sat on the ground, Yung isa pong babae na nakaupo dito sa gawing kaliwa, na nakaupo sa lupa, she was caught during the adultery. siya po ay nahuli na nangangalunya. And they brought her in front of Jesus to judge. At dinala po siya sa harapan ni Jesus upang hatulan. The Jewish talked to Jesus, according to law, the one who caught during the adultery must be stoned and must be killed. At ayon nga po sa kanilang batas, siya na nahuli na nangangalunya ay dapat na batuhin hanggang sa mamatay. Then they expected what Jesus will talk about that matter. At ine-expect po nila kung ano po yung sasabihin ni Jesus tungkol sa bagay po na yun. As you see the picture, Jesus didn't answer to them. At kung makikita po natin sa litrato, hindi po sumagot si Jesus sa kanila. And he drew something on the ground. Siya po ay gumuhit sa lupa Then he talked to the people. at kinausap niya po yung mga tao sa paligid. Among you, the one who has no sin will throw the stone to her. Sa inyo na naririto, siya na walang kasalanan, siya yung unang bumato sa kanya. Then one by one, they fled away.
At isa-isa po silang umalis. Then Jesus talked to her. At kinausap po ni Jesus ang babae. Lift up your head and look around where those who were judged to you. Itaas mo ang iyong ulo at tingnan mo nasaan yung mga humahatol sa'yo. Then the woman lifted up and looked around. There was none, all fled away. At nung itaas nga po ng babae ang kanyang ulo, nakita po niya na wala ng ni isa sa paligid, umalis na silang lahat. What is common for us? Ano po ba ang halos kaparehas ito sa atin? If we were caught doing wrong matter, yes, people will shout and judge whatever. Kung tayo man po ay makikitaan ng mga bagay na hindi kalugod-lugod, opo, ang mga tayo po, hahatulan o pagsasalitaan po nila tayo na hindi maganda. This is what Jesus talked to her. Ngunit ito po ang sinabi ni Jesus sa kanya. We read, 8, 10, and must be 11, sorry. Anyway, we'll read 2 verses. Everybody, get set, go. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and sin no more." When we brought our lives up 2025, Jesus said, I know it. Kung atin pong ilalatag ang ating buhay sa harapan ng Diyos, That's sasabihin po niya sa atin na, oo, nalalaman ko That's yan. why I gave you my grace. Kaya naman ibinigay ko sa iyo ang aking habag. Stand up again. Tumayo kang muli. What Jesus said? Ano po sinabi ni Sin Jesus? no more. At huwag ka nang magkasala pa. Try your best. Gawin mo yung iyong makakaya pa. If Jesus will say, you must be stoned and you must be killed. Oh, then nobody will come closer to Jesus. Kung ang sasabihin po ni Jesus sa atin na ikaw ay makasalanan, dapat ikaw ay batuhin. Siguro po, wala nang sinuman yung makakalapit po sa atin. We are living in a generation of grace. Tayo po ay nabubuhay sa henerasyon ng habag ng Diyos. That's why even we commit, then we did wrong, yet we try to confess and we are comforted. At kahit pa po marami tayong nagawang pagkukulang o pagkakamali sa Diyos, sinasabi po natin ito sa Kanya at tayo naman po ay Kanyang kinukomport. That's why we cry out, we love you God with our tears. Kaya naman, sumisigaw po tayo ng may luha at sinasabi po natin sa Kanya na mahal kita, O Diyos. Now, this moment, God is talk to you. Kaya naman ngayon pong umaga, kinakausap ka ng Diyos. God is telling you, Sinasabi niya sa'yo anak, I know you. na anak, kilalang kilala kita. Don't bother yourself much. Huwag mong alalahanin masyado ang iyong sarili. This is middle settlement, Ito po yung tinatawag na pangkalagitnaang pagsasaayos. not final settlement. Hindi pa po ito yung pangpinali na pagsasaayos. Still, you have so many chances. At marami ka pa pong pagkakataon. That's why subtitle is year-end settlement. Kaya po sinasabi sa ating subtitle, yung pangtaong pagsasaayos. Yes, we did something good. Opo, gumawa po tayo ng mabuti. Yes, some portion we were so faithful to Him. At sa ilang banda po ng ating buhay, naging tapat po tayo sa Kanya. But most of our life portion, it was not good. Ngunit, mas malaking bahagi po ng ating buhay ay hindi po naging maayos. When God talk to us, we neglect it. At kapag kinakausap nga po tayo ng ating Diyos, ayaw po natin yun. We followed desire of our earth, our body. Ang sinusunod po natin palagi ay kung ano lamang yung gusto ng ating katawan. Yet, also we told Him, sorry. At sasabihin naman po natin sa Kanya na
pasensya ka na. Yes, still, God gave us another chance. Ngunit binigyan pa rin po tayo ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Nobody knows when another chance will be stopped. At wala pong nakakaalam kung kailan yung pangalawa o yung pagkakataon na yan ay hihinto. That's why we have to do our best. Kaya naman kailangan gawin po natin sa abot ng ating makakaya. Yes. That's why we call Him, you are so good and you are so faithful. Kaya naman tinatawag po natin siya palagi na napakabuti mo at napakatapat mo sa akin. I want to share the story of Apostle Paul. Gusto ko pong ibahagi ang tungkol sa buhay ni Apostol Pablo. Yes, he is second good example. First did actually Jesus. At siya po yung pangalawa sa pinakamahusay na halimbawa. Una po, si Jesus. Even, yes, he did his best, yet he made also wrong matters. Ginawa po niya ang lahat ng, sa abot ng kanyang makakaya at ganun pa man po, syempre nakakakamali din po siya. Also, this one will encourage us too. At ito po, maaari po nitong palakasin ang ating kalooban. Yes, we read, kasi go. For I am already being poured out like a drink offerings, and the time of my departure is near. He knew, final settlement will come soon. Alam po ni Apostol Pablo na yung kanyang final na settlement ay darating na. Yes. That's why God gave us season by seasons. Kaya naman binigyan po tayo ng Diyos ng maraming panahon. There is time of pause. Meron pong oras na ikaw ay hihinto, You stop for a moment. ikaw ay hihinto sumandali, Then you check your life. at susuriin mo ang iyong buhay. Okay? Whatever you did, He knew. Kung ano man po yung mga nagawa o ginawa po natin, alam niya. Then you are the one have to correct yourself. At ikaw mismo, itama mo ang iyong sarili. Also, you are the one have to set your heart. At ikaw din mismo, iayos mo ang iyong puso. Nobody will help you. Wala pong iba na maaring tumulong sa atin. You are willing, God will do that. Kung ikaw ay willing, gagawin ng Diyos. If you will not, God cannot do. Kung ayaw mo, walang magagawa ang Diyos. As God talked to the Adam and Eve, At tulad po ng pakikipag-usap ng Diyos kay Eva at kay Adan, do not eat. If you will eat, you will die. huwag mong kainin. Kung kakainin mo yan, mamamatay ka. Now, God is telling you, you have to check yourself. Ngayon po, sinasabi po sa atin ng Diyos na suriin mo ang iyong sarili. Okay, we read the verse 7. Kasi go. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Yes, he did his best. Ginawa po niya ang lahat sa abot ng kanyang kakayanan. He was expecting what God prepared for him. At inaasahan po ni Apostol Pablo kung ano ang inihanda ng Diyos para sa kanya. Yes, we read chapter 4, 7, 8. Kasi go. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. God is preparing. I believe He already prepared a word for you. Ang Diyos po ay naghahanda at naniniwala po ako na naihanda na po ng Diyos yung mga gantimpala sa bawat isa. You must hope for it. At kailangan mo po yung asahan. Okay. Also, He said what? Not only me. What? The one who belong for His appearance. At hindi lamang po ako, kundi ang sinasabi po dito, siya yung nagnanais na makasama siya or makita siya. Everybody has good experience from the parents.
At lahat po tayo, meron naman po tayong magagandang karanasan sa ating mga magulang. After you did good job, Pagkatapos mong gumawa ng mabubuting bagay, when you talk to your parents, kapag ikaw ay kumausap sa iyong mga magulang, then your parents will encourage you, ang iyong mga magulang ay palalakasin ang iyong kalooban, then they will show their thumb to you, at ipapakita nila yung kanilang ang hinlalaki na nakataas, then they will say, I'm so proud of you. at sasabihin po nila na sobrang pinagmamalaki kita. That's what God is doing for us. Yun po ang ginagawa ng Diyos para po sa atin. Also, finally, we must hear, you are good and faithful son and daughters. At asamin po natin na marinig na ikaw yung aking mabuti at tapat na anak. Amen. That's why we are so thankful to God. Kaya naman tayo pong lahat ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos. Not only giving Him thanks what He did for us, Hindi lamang po pasalamatan dahil mayroon po siyang ginawang mabuti sa atin. we'll set our heart to do good deeds for Him, for ourselves. At aayusin po natin yung ating puso na nakalaan para sa Diyos, para gumawa ng mabuti para sa Kanya. This is what we have to do this morning. Ito po ang dapat nating gawin ngayong umaga. Okay? Philippians chapter 3:13, Kizet, go. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Failures, they have very bad attitude. Ang pagkakamali po, ibig sabihin po noon, meron pong mali sa kanyang katangian o pag-uugali. They are all the time thinking about the past. Ang lagi po nilang iniisip ay yung kung ano, yung nangyari sa nakaraan. Healthy one, the one who won the battle all the time, thinking about future. At siya po na nagtagumpay sa isang labanan, ang lagi po niyang iniisip ay yung hinaharap o kinabukasan. Whatever past, forget about it. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, kalimutan na. It will not help you much. Hindi yan makakatulong sa iyo. Usually, what we did is wrong matters. Madalas po ang ginagawa po natin ay mga maling bagay. Then, as what Jesus talked to the committed adultery, Katulad po ng sinabi po ni Jesus doon sa babaeng nangalunya, go and sin no more. ikaw ay humayo at wag nang magkasala pa. Past is past. Ang nakaraan ay nakaraan na. If you feel guilty, you are so sad, also you made him sad, whatever, forget about it. Kung ikaw ay hinahatulan mo yung iyong sarili at ikaw ay nalulungkot dahil sa nangyari, kalimutan mo na. You have to think about future. Ang isipin mo ay yung kinabukasan, mangyayari sa Up hinaharap. to today, I was so bad. From now on, I must be good. At hanggang sa mga oras na ito, ako ay naging masama, pero simula ngayon, ako ay magiging mabuti na. Don't let Satan judge you. Huwag po nating hayaan ni Satanas na tayo po ay palagi niyang hahatulan. Also, do not listen any word from Satan. At huwag po nating pakikinggan ang anumang salita na masama galing kay Satanas. We have no condemnation, those who are in Christ Jesus. Wala na pong kahatulan sa kanya na tumanggap kay Jesus. So only we have future. Ang meron lamang po tayo ay yung magandang kinabukasan. Because we are doing year-end settlement. Sapagkat lagi po nating inaayos yung ating buhay kada taon. We are not talking about what you did wrong for 2025. Hindi po natin pinag-uusapan dito kung ano yung ginawa nating mga mali nitong taong 2025. But we have to think about what is faithful to Him. Dapat po nating isipin kung ano yung tapat para sa Diyos. But still, God is telling you, you did good job.
At ngayon nga po, sinasabi pa rin sa atin ng Diyos na mabuti yung ginawa mo. Even failures will help you to go ahead fastly. At kahit pa po ikaw ay nabigo o nagkamali ka, yan po ay makakatulong sa iyo para mas maging mabuti or maayos. That's why Bible says, all will work together for good. At sinasabi po sa Biblia na lahat ng bagay para po yan sa ating kabutihan. Amen. Through the wrongdoing, through the mistakes, through the failure, we know how to win, how to be better. At sa pamamagitan nga po ng mga pagkakamali o pagkabigo po natin, malalaman po natin kung paano tayo mas magiging mapapabuti. That's why God said, you did good job. Kaya po sinasabi na sa iyo ng Diyos na maganda yung ginawa mo. Don't judge yourself. Huwag mong hatulan ang iyong sarili. Amen. Amen. Chriselle, say amen. Amen. We are free to love Him. Amen. Tayo po ay malayang-malaya na mahalin ng Diyos. Yes, that's what God wants you to be. Yun po ang gustong mangyari ng Diyos sa iyong buhay. Nobody judge you. Wala pong sino man ang humahatol sa iyo. Because we have still some more year-end settlements. Sapagkat meron po tayong taunang pagsasaayos o pagsusuri. That's why God wants to encourage you. You did good job. Kaya naman sinasabi sa iyo ng Diyos na maganda yung ginawa mo para Even though you sa say, Father, I did that one wrong. Whatever. Don't mind it. kahit pa sabihin mo sa Kanya, sa Diyos na, Ama, ginawa ko ganito, mali yung nagawa ko, kalimutan na po natin yun. We already experienced so many times that matter. Marami na pong beses nating naranasan yung mga ganong bagay. Also, God is telling you, don't bother yourself. At sinasabi po ngayon sa iyo ng Diyos, huwag mo nang alalahanin pa yung buhay mo. He said, you know already how much I love you. At sinasabi po niya na, alam mo na kung gaano kita kamahal. Amen. 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 That's why we are here. Kaya po, narito tayo ngayong umaga. Then, forget what is behind. Kalimutan na po natin kung ano yung mga nakaraan. Yes. You must forget what you had before. Kailangan mo na pong kalimutan kung ano yung mga nasa isip mo na nangyari pa sa nakaraan. Okay? Don't think about past. Huwag na po nating isipin yung nangyari When sa nakaraan. you think about Satan will hook you and wants to control you. Kung iisipin po natin palagi kung ano yung nangyari sa nakaraan, si Satan po, gagamitin po niya yan palagi para guluhin ka. Then, what we have to do? We know already answer. Ano po ang kailangan natin gawin? Alam na po natin ang kasagutan. Don't be afraid to be failure. Huwag po tayong matakot na magkamali or mabigo. Then we will ask God, help us to do good works for you. Kaya naman hihingin po natin sa Diyos na tulungan niyo po tayo na magawa po natin ito ng maayos. He will surely help you. At tunay nga po, natutulungan ka ng Diyos. Amen. Amen. Then, we are so thankful to our Father in heaven. Tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Ama na nasa langit. The message it seems heavy. Yung mensahe po parang ang bigat-bigat. Settlement make you afraid. At yung pagsasaayos o pagsusuri ay tinatakot ka ba? But for us, it's time of expecting what God will give us as a reward. At ito nga po yung panahon na dapat po nating asahan o umasa sa Diyos na kung ano pa yung mga kayang gawin ng Diyos. I believe we have same mind, same heart. Niniwala po ako na meron po tayong parehas na kaisipan at parehas na puso. I believe you have no bothering to say, thank you, Father, for what you have done for us.
for At naniniwala 2025. po ako na wala pong anumang hadlang para masabi po natin na salamat Ama sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Amen. 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 Let us all stand and give Him thanks. Tumayo Let us po all kayo stand. lahat. Father, You were so good. You were so. Ama, tunay nga napakabuti mo. That's why it's not enough to say only thank you to you. Di lamang po sapat ang pagsasabi ng salamat. But only we shout hallelujah to you to express our thanks. Para sabihin sa'yo ang lubos naming pagpapasalamat. Let us shout hallelujah! Father, we thank you. What you have done for 2025. Even though we did so many wrong matters, yet, Father, you made us free from any bondages of past. We are totally free from the past. Father, we will focus on to you, Father. Then, Father, bless us to do everything for making you happy. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for your hallelujah. Thank you what you have done. Once again. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, perfect example. Then, still, you are best our friend. The love of Father, still you love us. Nobody can separate us from your love. Still, you love secure. The fellowship of Holy Spirit, the one who will remind us, forget everything, but focus on the Jesus. Then he said, "Let you all the time be with you from now on ever to ever." That's why all children of God will say, Amen.
napag-alaman na po natin. So ano na po yung susunod? Thanksgiving offering. Alam niyo na po yon. At sinabi po ng Diyos kanina sa akin, ano yung pasasalamat natin sa Kanya? Ano yung dalhin natin? Sino pala? Sino yung dalhin natin? Yung ating mga mahal sa buhay. Ating anak, kapatid, asawa, mga kapitbahay, mga kamag-anak, yun po ang malaking pasasalamat natin sa Diyos. So, okay po, sa susunod na linggo, magdadala po tayo ng Thanksgiving offering, which is ating mga mahal sa buhay. Sama po natin sila dito kung tayo po, sabi nga, meron ng kaligtasan, dapat din naman sila ay makatanggap ng kaligtasan. Makilala na sino? Ang Panginoong Jesus. Importante po yon. Ang buhay. Buhay natin at buhay ng iba. Yun po ang salvation. So, announcement po. So, yung ating pong Lord's Service ay nagsisimula ng alas 8. So, paalala po, wag po tayong malate. Maaga po tayo. So, kasunod po niyan, meron po tayong pang-umagang dalanginan. Nananalangin po tayo dito sa loob ng church. 6:30 po yan. So, inanyayahan ko po ang lahat na dumalo dito. Kada umaga po yan. Lunes hanggang Biyernes. So, kasunod na po ng gawain na yan. Ngayon po, susunod yung ating mga LK. Kada linggo po yan. Pagkatapos, 10:30 po ang kanilang mga gawain. Ganon din po yung aming paalala sa inyo. Kung may mga apo, anak na maliliit, so dalhin po natin sila dito. The more na nakilala nila ng maaga ang Diyos, paglaki po nila, mas makikilala pa po nila ang Diyos. So, pagkatapos po, wala pong LK ngayon kasi may ano po tayo, party. So, next week po yan. So, pagkatapos naman po yung gawain po ng mga youth and YA hapon po yan, 1:30. So, mga kadalagahan at mga kabinataan po yan. Gawain po nila. Tuwing hapon, 1:30 po. So, yung ating pong Miyerkules, meron po tayong ginagawang sama-samang pag-alala. Binabalikan po natin yung mensahe ng linggo. So, nagsishare po, meron po mga prayer request. So, inaanyarahan ko po kay every Wednesday po yan, 3:30 po yan ng hapon. So, kada Miyerkules po yan. So, pagkatapos po ng gawain ng Wednesday, meron po tayong AJF. So, every last Friday of the month po tayo. Alas 7:30 po yan ng gabi po ginaganap. So, yun lang po. So, salamat po sa nagdadala ng 1 dakot na bigas. At patuloy po yung ating, kung hindi pa po tayo nakapagdala, so magdala na po tayo. At maraming salamat po. Lahat po yan ay napunta po sa ating mga senior citizen. Sila po yung tumatanggap niyan. So, yun lang po. And say